inaayos na po natin ang ating agrikultura. Nakita naman po natin ang kalagayan ng ating mga magsasaka at ang mataas na presyo ng mga bilihin. Kaya't kailangan po natin ayusin. Ngunit, ang nadatnan po namin ay ang isang agrikultura na napakahina po. Ngayon, kaya't ginagawan po namin ang paraan. Mula po sa nakaraang 2 taon, nakapagpatayo na tayo ng 150 na rice processing plant. Sa taong 2025, magtatapos tayo ng 20 pa, magsisimula tayo ng 50 pa. Noong isang linggo, binuksan ko, inaugurate ko, ang una. Hindi nga ako, nagulat nga ako, sabi ko dito sa Pilipinas, dapat marami na ito. Ang unang coconut processing plant dito sa Pilipinas para naman ang ating mga coconut planters ay mabigyan natin ng pagkakataon na makipagkompetensya hindi lamang dito sa Pilipinas kung hindi po sa abroad, sa international market. Dito po natin makikita ang kababawan, kawalan ng respeto, okay? At paninira ang ginagawa ng mga ayaw umunawa at sumuporta sa administrasyon ni Pangulong Marcos o mas kilalang Duterte Group or Duterte supporters. Ang tinutukoy ko po ay ang issue ng 20 pesos na rice, yung ating pangunahing pagkain. Lahat tayong Pilipino dito at sa abroad kumakain ng rice. Lalo na po ang lahat ay nandito sa ating bansa. Napakagandang programa ng katuparan at ipapatupad at pinatutupad na 20 pesos na kilo ng rice na dating 33 pesos, maputing rice, gagawing 20 pesos. Pinayagan ng COMELEC na mag-ulunsad ito kahit na sandali lang. Tapos ipinahold at itutuloy na after election para hindi magkaroon ng politika. Ang ganda ng ginawa ng COMELEC at ng gobyerno para ipatupad na ang pangarap na bumaba ang presyo ng bilihin. Ngayon, kaya ko nasabi na ganyan. Kasi bakit siniraan at sinisiraan ng mga anti-Marcos, anti-program na ito? Di ba kung Pilipino ka, dapat matuwa ka, mangyayari na at nangyayari na ang pangarap na ibaba ang presyo. Napakaswerte natin mga Pilipino. Kayo dahil mayroon pang 20 pesos na bigas ang per kilo. Alam ba nyo sa abroad, napakamahal. Aabot ng 100 piso kung kukumpara sa piso natin. Aabot ng 80 hanggang 100 piso bawat kilo ng rice, baka higit pa. Kung kukwentahin mo sa peso, ang dollar o kung anumang foreign currency na ginagamit nila sa abroad, mas mababa pa rin sa Pilipinas. Pero ngayon ibinaba pa, nagsakripisyo ng malaking pera ang national government at local government sa pagsisimula ng 20 pesos sa Visayas region. Pero sinisiraan pa rin. At ang naninira dito ay alam nating supporters ng mga Duterte at mismo mga Duterte katulad ni Sara Duterte. Pagkain daw ito ng hayop. Bakit daw ngayon lang? Bakit daw hindi magandang bigas? Bakit daw may amoy na bigas? So lahat fake, hindi naman totoo. Napakalinaw na yung ibebenta, magpapalugi ang gobyerno ng 13 pesos. Kasi halagang 33 pesos yan, yung maputing rice ginawang 20. Yung 13 pesos hahatiin, subsidized ng national and local government. Sakripisyo para sa bayan, binabanatan pa nila at sinisira pa. May mga video at picture pinalabas, yun daw halagang 20 pesos ay maitim at saka hindi magandang bigas. Pagsabotahe, yan ang ugali ng iilang Pilipinong makasarili, mapanirang grupo, walang kakwenta-kwentang prinsipyo at kanilang ipinaglalaban. Only in the Philippines. Sa ibang bansa, pag may mga programa ang kailang gobyerno para sa mahirap, walang negatibong reaksyon ng taong bayan. Sa halip, sinusuportahan at kinatutuwa pa. Dito sa atin, nung hindi na ipatutupad ang murang bigas binabatikos ang gobyerno,
nang ipatupad, binabatikos at sinabutahe pa. Sobrang bait na ng ating gobyerno. Dapat kasuhan at ipakulong ang mga taong ito. Pabor ba kayo? Pabor po ako na panagutin ang mga nagsasabutahe. Kahit pa Vice President yan, kahit sino pa yan. Kasi ang ganda ng programa eh. Yung pera ng bayan gagamitin na maging subsidized para ho maibenta ng mura at matulungan ang mahirap, including DDS. And on my own opinion, ito ang pinakamalaking heartbreak ng mga DDS. Yung matupad ang pangarap ni PBBM na makapagbenta ng 20 pesos per kilo na bigas. Pinakamalaki po nilang pagkakamali na hinanap nila ng hinanap. Naging pursigido tuloy ang ating Pangulo. Etong pangarap na ito, napakahirap pong matupad sa totoo lang kasi nga po, di ba, nakikita ko ang bentahan nga ng palay, 23 minsan, nakikita ko nakalagay sa mga rice mill. Bumibili sila ng palay, 23 per kilo. So, paano mo maibebenta ang bigas ng 20 pesos kung ang palay nga 23 pesos na? Buti na lamang talaga at meron pong mga gobernador na nagtulong-tulong, mga taga Visayas region, para po maibigay ang 20 pesos per kilo ng bigas sa mga kababayan natin dyan po sa Visayas. Tama lang naman sa Visayas unahin dahil ang kumbaga yung komunidad sa Visayas ay hindi naman po sila ganun kayaman o meron pong mas mahirap sa Visayas region. Hindi katulad sa Luzon na kahit papaano mga kaya naman siguro nilang bumili ng mga medyo may kamahalan na bigas like nasa 40 or nasa 45 or 50 pesos. So ngayon po, dahil po sa pag-aasam ng ating Pangulo na maibigay itong 20 pesos per kilo ng bigas, minaliit, di ba? Minaliit ni Sara Duterte, di ba? Lagi nga niya sinasabi, nasa na yung pangako mo na 20 pesos per kilo ng bigas? O heto na, di ba? Ibibigay na, naibigay na, naipakita na kaya. So napakasakit po sa dibdib niya. Ang sakit sa dibdib niya. Biruin mo, yung hinahanap mong 20 pesos per kilo ng bigas na akala mo ay hindi kayang ibigay ng ating presidente, ngayon maibibigay na. Diba? Don't underestimate a person who has a political will at strong, napakatibay na pangarap. Diba? Nagtatrabaho to kumikilos to. Kaya yung kanyang mga pangarap, meron po talagang posibilidad na maisakatuparan. Diba? Kaya lang kasi, para po masira ang ating Pangulong Bongbong Marcos dito po sa mga kababayan natin, diba? Lagi nilang hinahanap yan. Kahit saan sila magpunta, kahit sa hakbang ng mautog, lagi nilang hinahanap yan. Lagi nilang sinasabi, nadismaya kami, wala pa rin yung 20 pesos per kilo ng bigas. O ngayon, nandyan na, binabatikos pa din. Bakit? Napahiya sila. Akala nila hindi kaya ni PBBM. Diba? Kaya alam niyo po, dito po sa mundo ngayon ng mga DDS, may confusions. Meron silang nararamdaman ngayon na kumbaga pagkalito. Dahil akala ko ba hindi kaya? Akala ba namin hindi magagawa? Pero ayan, nagawa. At mukhang yung ibang mga DDS, pipila at bibili pa. Diba? Kaya po, isang malaking pagkapahiya to kay Sara Duterte, kay Digong, sa lahat ng mga sumusuporta sa pamilya Duterte, sa lahat ng kumakalaban sa ating Pangulong Bongbong Marcos, malaking sampal ito sa kanilang mga buhay ngayon na naisakatuparan ni PBBM ang kanyang pangarap para sa mga Pilipino. Hindi katulad ng iba, mukhang walang pangarap sa mga Pilipino, ginagamit lang kada eleksyon. Kasama ang Duterte supporters na bibili at makikinabang sa murang bigas. Pero bumabatikos pa sila. Kasi wala namang discrimination. Hindi naman pipiliin
kung sino lang ang pwedeng bumili ng murang bigas. Although may limitasyon kasi baka magkulang ng supply. Mga 5 o 10 kilo yata sa unang bintahan. Okay. Bakit tututulan nyo? Bakit sinisiraan nyo? Anong klaseng Pilipino kayo? Ugaling Pilipino ba yan? Hindi. Ugaling makasarili. Ugaling inggit. Ugaling nagsasabotahe dahil sa kanilang interes. Gusto nilang siraan ang gobyerno. Gusto nilang magalit ang taong bayan sa gobyerno sa kanilang mga fake na propaganda, fake na mga sinasabi. Sino ba ang kahiyahiya? Di ba kayo? Kung meron kayong kahihiyan, mahiya kayo sa sarili nyo. Kung meron kayong kahihiyan, mahiya kayo sa pamilya nyo. Dahil yung matinong programang ibaba ang presyo ng bigas, sinasabotahin nyo at hinuhusgahan nyo. Sino kayo para sabihin pagkain ng hayop yan? Sino kayo para pag nasabihin bakit ngayon lang? Alam nyo na ang pagbaba ng presyo ng bilihin, kinukonsulta yan sa maraming ahensya ng gobyerno dahil may epekto yan sa ekonomiya. Bakit? Yung pag-subsidize ng gobyerno, malaking pera yun. Maapektuhan yung ibang pinagkakagastusan dahil ibinigay yung pera doon sa 13 pesos na kailang gagastusin, abono para lang humaibigay na may baba sa 20 pesos. May epekto yan sa mga farmers, may epekto yan sa ating negosyo. Yan po yung kinukonsidera, hindi overnight ang implementation ng ganyang project. Binabanatan pa ninyo. At saka yung sasabihin yung pagkain ng hayop, ang rice na ipinoproduce ng NFA, ay yung rice ng NFA na yan galing sa mga lehitimong farmers na Pilipino. Ibig sabihin nyo, mga farmers na Pilipino, pagkaing hayop ang ina-ipoproduce na rice. Di ba? Parang yung sinampal-sampal yung mga farmers na napakahirap ng buhay, nagsusunog ng kilay sa init ng araw, tag-ulan, anumang all-weather na sasakahan para mag-produce ng malinis at matinong pagkain. Sasabihin ni Sara Duterte, ito ay pagkain ng hayop. Wala siyang respeto sa mga farmers. Kayong mga bumabatikos sa magandang programang ito, wala kayong galang, wala kayong respeto sa mga farmers na nagsusunog ng kilay at nagbubuhis ng buhay sa pagsasaka sa gitna ng arawan at tag-ulan para mag-produce ng pagkain. Local rice ang ibinibenta ng 20 pesos ng National Food Authority. Wala akong kakwenta-kwenta ang sinasabi. Kasiraan nyo yan. Dapat masira talaga kayo. At ang hamon natin, dapat kasuhan at papanagutin ng gobyerno ang lahat ng sumasabotahe sa magandang programa ng pamahalaan para sa mahihirap. Pati kayong mga DDS. Kayo'y kasama sa makikinabang sa murang bigas na ito. Baka hindi nyo alam. Tapos kung kasama kayo sa paninira, nakatulad ng ginagawa ng inyong mga pinaniwalaan, anong klaseng Pilipino kayo? Pilipino ka ba? Wala ka bang pagmamahal at malasakit sa bansang ito? At sa ating mga farmers? Tinatanong ko lang po kayo. Please like and share ng ating video. Kung hindi pa, pakisubscribe. Dalawa po itong ating channel. Muli kong pinapalala. Ito yon, MA Pinoy TV. At yung kabila, Mike Abi Opinions. YouTube and Facebook page. Nakikita po nyo yan araw-araw, morning, afternoon, evening, saan man kayo nadoon sa buong mundo. Salamat po sa napakagandang video ni Sir Mike Abe. Alam niyo kung ba't ako sumusuporta kay Sir Mike Abe? Kasi yung kanyang pag-aalala, kanyang pagmamahal at ang kanyang concern sa ating mga kababayan ay talagang puro. Yun po yung aking dahilan kung bakit ako nagre-react sa kanyang mga video. At ang isa po, sa mga tao na nakita kong merong purong hangarin sa pagsiservisyo at paggawa ng batas ay si Attorney Benhar Abalos. Kaya ko po siya sinusuportahan, si Attorney Benhar, at kaya ko nagustuhan ang kanyang plataforma. Kasi po, yung pagbawas sa VAT ng kuryente, malaking tulong po yan sa ating mga kababayan, lalo na sa mga ilaw ng tahanan na nagbabudget ng sweldo ng haligi ng tahanan na budget ni tatay. Siyempre kapag ang ama, di ba, ay maliit lang ang sweldo, mahirap yan budgetin. Pero dahil sa mababawasan ang value added tax sa kuryente kapag si Benhar Abalos ay naupo na po as senator, itutulak po niya sa Senado ang pagbabawas ng value added tax sa ating mga kuryente.
So bababa po ang presyo ng ating kuryente, bababa ang bill. So madadagdagan ng budget ang mga nanay. So sana po suportahan po ninyo Benhar Abalos sa darating po na botohan ngayong 2025. So ngayon po, balik tayo dun sa topic ni Sir Mike Abe. Napakasakit lang po talagang isipin na kapwa pa natin mga kababayan ang parang ayaw matupad ang pangarap ni PBBM. Parang ayaw nila na ibenta ni PBBM ang bigas ng 20 pesos per kilo ng bigas kasi nga po bukod sa mapapahiya sila, 'di ba? Maipapakita ni PBBM na meron siya talagang political will. Meron talaga siyang matinding pangarap na maibenta to at maibigay itong pangarap na ito sa ating mga kababayan na hindi nila nagagawa. Ang kanilang mga niyaw-yaw, ang kanilang mga pinangako noong sila'y nanunuyo noong 2022 election, hanggang ngayon hindi pa rin po naisa sa katuparan. Sa totoo lang, si Sara Duterte spare tire. Wala naman siyang nagagawa. Bagkus, samot-saring mga alegasyon at mga anomalya pa ang kanyang natanggap. Kasi nga po, sa kanyang, bukod sa pagiging tamad, mukhang mahilig po sa kickback. Hindi natin dapat isantabi ang isang issue na ang involved na pera ay nasa daang-daang milyon. Hindi natin dapat isantabi ang issue na ito pong ating Vice Presidente na dating DepEd Secretary ay nagbabayad ng mga safe house na mahal pa, mas mahal pa sa 5-star hotel sa BGC, sa Bonifacio Global City. Saan ba nakapwesto mga safe house nito at kay mamahal? Umaabot ng 100,000 kada gabi. Di ba? Kaya po, ang kanilang binabanatan, yung 20 pesos per kilo ng bigas. Di ba? Kaya nga, netong iimbestigahan ang prime water, pamumulitika ang kanilang isinisigaw. Di ba? Kasi nga, di ba po, nagagawa ni PBBM ang kanyang mga pangako. Hindi katulad ng pangako ni Sara, mga pangako ni Sara, wala namang natupad. Di ba? Wala namang naisakatuparan na magandang proyekto si Sara Duterte. Pag nga nabanggit mo pangalang Sara Duterte, ano lang ang naiisip ko? Alam niyo kung ano lang naiisip ko? Spare tire. Yun lang. Anong mga naalala ko? Kapag oras ng kalamidad, manonood ng concert. Diba kaya po dun sa ating paunang video, yung ating kauna-unahang video, hindi natin masisisi si PBBM kung bakit sa loob ng 3 taon sa kapalang niya na isakatuparan ng 20 pesos per kilo ng bigas. Dahil nung panahon naman ni Digong, wala naman talagang magandang proyekto para sa mga magsasaka. Wala naman talagang naitulong na maganda sa mga magsasaka. Ang ating dating presidente. Pero mo saan ka nakakita nun? Presidente natin ngayon. Tinubos ang lahat ng utang ng mga magsasaka. Hindi na sila baon sa utang. So gaganahan na silang magtrabaho, gaganahan na silang magsaka dahil hirap na hirap silang magbayad ng utang. Sa kanilang mga inutang noong mga unang panahon. So kapag sila'y malaya na sa utang, gaganda na ang kanilang trabaho. Mas magpupursige na sila. Bakit? Inspired sila. Diba? Dahil merong tao na sumusuporta sa kanila. May gobyerno na umaasikaso sa kanilang mga pangangailangan. Saka kung makikita nyo naman yung mga pagdalaw ni PBBM o pagpunta niya sa mga iba't ibang lugar kasama si House Speaker Martin Romualdez, makikita ninyo na ang kanilang mga pinapamigay ay puro pang-agrikultura na kagamitan. Mga heavy equipment. Katulad nun, yung mga pang-rice processing na machine. Tapos mga traktora. Nakikita ko yan. Mga parang yung water pump ginagamit sa irigasyon. Yan ang kanilang mga pinapamigay. Inuuna ang agrikultura. Kasi po, ang backbone ng isang matatag na bansa ay ang
agrikultura. Nangyari na yan, nagawa na yan noong panahon ni Ferdinand Marcos Sr. Ang mga taga-Vietnam, pamismo ang pumupunta rito sa ating bansa para mag-aral kung paano makapagpatubo ng napakagandang bigas na hanggang ngayon ginagamit nila, at noong panahon ni Digong, tayo pa ang nag-i-import. Vietnam ang number 1, isa sa mga kinukuhanan natin ng bigas sa ibang bansa, sa international. Kaya alam niyo po, etong mga ganitong pangyayari, masakit yan sa dibdib ng mga DDS. Na maipakita ni PBBM na kayang-kaya niyang gawin ang kanyang pinangako. Matatagalan lang dahil nga po sa napakaraming problemang iniwanan ni Digong sa sektor ng agrikultura. Ano nga ba naman uunahin ni Digong? Alam nga naman unahin ni Digong ang agrikultura, wala naman siyang kita dyan. Diba, sabi nga ni Harry Roque, ang Pogo ang isa sa mga nagbibigay ng cash aid sa ating presidente noon. Nadulas dyan si Harry Roque. Inamin niya yan o national TV sa isang interview, sa isang press con. Diba, kaya ano po tayo, kumbaga ngayon, makakaasa tayo na ang ating Pangulong Bongbong Marcos talagang kayang tuparin at gagawin niya ang lahat. Mag-e-effort talaga siya para matupad ang pangarap niya sa ating mga Pilipino. Hindi katulad nung iba na wala na lang ibang maisip na kundi pamumulitika, paninira ang ginagawa daw ng ating Pangulo. Samantalang kitang-kita naman kung sino ang tunay na nagtatrabaho at tunay na may malasakit sa taong bayan. So katulad ni PBBM, iboto po ninyo. Iboto natin, suportahan natin Benhar Abalos sa Senado. Isa sa mayroong pinakamagandang track record na kumakandidato ngayon na senador sa ating bansa. So, Benhar Abalos po, number 1 yan sa balota. Wag po ninyong kakalimutan. At suportahan din po natin. Lagi po ninyong papanoorin at wag po ninyong kakaligtaan na siya'y naka-live kada umaga. Sir Mike Abe, dito po sa YouTube. Mike Abe Opinions at MA Pinoy TV. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa aming mga channel. Ingat po kayo, Mama Chup Chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first.